bless the Lord with all our might. Totoo po, pagsamba ay hindi po tayo naririto para tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Kundi narito tayo upang tayo po ang magpala sa Diyos. Para tayong mga espongha na kailangan ibuhos natin ang lahat ng ating lahat na pagkatao pag-araw po ng pagsamba. At natural lamang yun na pupunuin tayo ng Diyos ng mga pagpapala. Kaninang umaga, tinalakay natin ang tungkol sa tanim. Maraming Kristiyano ang nawawala ng tanim, na walang kanilang bisa, na walang kanilang effectivity. At atin din po natanggap kanina ang tamang pagsamba ng mga kitongin Samaritano. Ang tamang pagsamba ayon sa banal na kasulatan, the whole Bible ay ang regulative principle, ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. At ibinigay natin ang ating buhay kaninang umaga, kaya hapon, bago tayo magsiuwi sa ating mga tahanan, tanggapin natin ang regalo ng Diyos. Tanggapin natin ang regalo ng Diyos. Marahil ilan sa atin hindi makatanggap ng regalo sa ating mga kamag-anak, pero ngayong hapon ito, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng regalo. At anong regalo yun? Blessed assurance. Ang katiyakang pagpapala ng ating Panginoon. Na buhay natin ay wala tayong katiyakan. At kung mayroon man tayong assurance, alam natin hindi blessed. Hindi ito pinagpapala. Kaya marapat na tanggapin natin ito mula sa salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayong hapon. Kung kayo nakakadama ng insecurity sa inyong buhay, classmate po tayo. Sapagkat lahat tayo ay nakakaramdam nito, insecure sa ating kalagayan, hindi tayo panatag, o wala tayong katiyakan sa ating buhay. O minsan, ito ang sumasakal at nilalamon tayo ng kawalang assurance sa ating mga konsyensya. Ang konsyensya natin nagdidikta at pinaparamdam sa atin na tayo'y insecure, hindi tayo sigurado sa ating katayuan. At makikita mo sa iyong sarili na tila parang hindi ka karapat-dapat. Parang hindi ka panatag, hindi ka epektibo, guilty. Kung minsan, nararamdaman niyo ba ang ganung damdamin sa inyong buhay? Feeling insecure tayo sa ating buhay. Ang konsensya natin ay parang humahatol sa ating mga nagagawa, kamalian o kapukulan sa ating kapwa. Ito'y sandata ni Satanas para paniwalain tayo na tayo ay walang pag-asa. Wala tayong katiyakan. Now, bawat Kristiyano ay mayroon pong blessed assurance. At yan ang dapat nating panghawakan. At ang blessed assurance na ito ay batay sa biyaya ng Diyos. Kung hindi natin alam ang blessed assurance na ito, tanggapin mo ngayong oras na ito sa ating pag-aaral. Now, may katiyakan tayo makatatanggap ng blessed assurance na ito ng Diyos ayon po sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Dahil sa 1 John chapter 3, makikita natin na siya ay mas dakila kaysa sa ating mga puso. Tayo'y kanyang minamahal at gumagawa tayo para sa kanya. Now, basahin natin ang 1 John chapter 3 verses 19 to 24 at pakinggan ninyo natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ganito po ang sabi. Dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos.
Tuwing hahatulan tayo ng ating puso, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. At ito ang Kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. At ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay nananatili sa Kanya at siya sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Ito po, sa salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Panginoon, batid namin, Lord, simula na kami po'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Alam namin, Lord, secured kami. Gaya ng iyong pong pangako na wala kung sino mang makakaagaw sa amin, sa inyong kamay at sa kamay mismo ng aming Panginoong Jesucristo. Ngunit dahil po, Panginoon, sa aming pong remaining sin, dahil po sa aming pong kahinaan, kadalasan kami po ay insecure. Kami po ay feeling guilty at kami po ay lagi pong binobombard ng anumang mga paratang ni Satanas upang kami ibagsak. Tulungan po ninyo kami ngayong hapon sa pamamagitan ng iyong salita. Natanggapin namin muling mayroong kapanatagan ang blessed assurance na ito na inyo na pong naipagkaloob sa bawat Kristiyano. Kaya Lord, aming pong dalangin na ipakita nyo sa amin ang mga katiyakang ito na matatanggap na namin, bagamat natanggap na namin ang blessed assurance na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 1 John chapter 3 verse 19 to 24 ay may katiyakang matatanggap natin ang blessed assurance o ang pagpapalang katiyakan ng Diyos bilang regalo sa atin ngayong Pastong ito. Kung hindi man kayo makatanggap ng regalo sa kanino man, tandaan ninyo, nakatanggap na tayo at makakatanggap tayo ngayong hapon. Ano po ang katiyakang ito na matatanggap natin ang blessed assurance? Mayroon pong tatlong katiyakan batay po sa salita na ating binasa. Una, matatanggap natin may katiyakan ang blessed assurance dahil, ito ang una, Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso. Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso. Now, gusto kong balikan natin uli ang verses 19 to 20. Na ang sabi po, sa English po, para sa paitulot ninyo, sabi, we will know by this that we are of the truth and will assure our heart before Him in whatever our heart condemns us, for God is greater than our heart and knows all things. Ang sabi po dyan, tuwing hatulan tayo ng ating puso, tanda natin, ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Na ito pong mga pangungusap na ito ay lumalarawan sa loob ng korte. Tayo po ang buhay natin, actually, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, nandun tayo sa korte. Nasa korte ng Panginoon. At tayo inaakusahan
ng ating kaaway na si Satanas. Inaakusahan tayo ng ating kaaway na mahirap pong tumayo sa korte, sa harapan ng hukom. Hindi pa ako nakakaranas doon. Pero nakikita ko sa mga palabas na yung mga inaakusahan ay hindi mapanatag. Ayaw ko sa inyo kung sino yung nakakaranas na kayo ay inaakusahan sa gitna ng mga court, sa gitna ng mga juries at mga attorneys na yan, mga prosecutors na yan, at mga tao, anong pakiramdam ninyo? Now, ang kalagayan natin ngayon sa talatang ito na sinabi ni John, the Beloved, tayo ay nasa harapan ng hukom. Pagkatapos nakatayo tayo doon na inaakusahan ng iba't ibang accusation ni Satanas. Si Satanas ang ating accuser, kaya tinawag siyang devil. No? Dahil siya ay accuser. Inaakusahan niya tayo sa harap mismo ng Diyos. Now, ang nakaupong judge dito sa courtroom na ito ay ang Diyos. Pero itong si Satanas, inaakusahan tayo ng iba't ibang kasinungalingan sa harapan mismo ng Diyos. Inaakusahan ang ating moralidad, na tayo masamang tao, na tayo ay mga mandaraya at iba pa. Inaakusahan ang ating persona, na tayo hindi tapat na Kristiyano, na tayo makasalanan. Inaakusahan ang ating pagtalima sa Diyos, hindi siya perfect, hindi siya talaga siya nagdi-disobey talaga. Pinaiikot ni Satanas ang ating konsyensya laban sa ating puso, at ang ating puso kung minsan tumatanggap, at mismong puso natin ang nag-aakusa sa atin at sa ating isipan. Magtatagumpay si Satanas sa lahat ng kanyang accusation sa atin kung tayo'y susuko. Lumalabas tama si Satanas sa ating mga accusation. Pero tandaan natin, mga kapatid, kung sino ang nakaupo sa trono bilang hukom. Hindi si Satanas. Ang Diyos ang nakaupo. At ang mahalaga rito ay hindi yung anumang bintang ni Satanas, kundi ano yung opinion ng Diyos sa atin. Na kanyang isinugo ang kanyang anak na si Jesucristo, nagkatawang tao, naglingkod sa mga tao, naglingkod sa mga makasalanan, ibinigay ang kanyang buhay, namatay sa cross, alang-alang sa iyo, at ngayon, aakusahan ka ni Satanas. Tandaan natin, sino ang nakaupo sa hukuman. At ang sabi sa ating talata na sinasabi, batid ng hukom, na kailangan natin ang encouragement. Atid. Ang sabi nga sa ating text, ano sabi? Verse 19, dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya tuwing hahatulan tayo ng ating puso, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Alam ng Diyos, kailangan natin ng encouragement. Alam niyo, bawat buhay natin, maging paglabas natin mamaya, mayroong accusation si Satanas at pinahihina tayo, sinasayang yung ating natanggap kayo ng umaga. Minsan, tayo po ay ibobombard ng iba't ibang mga negatibong isipan. Kaya sabi ko nga kanina kay Rachel, sa mga kabataan kanina, kapag si Rachel nga pala, dahil tinuruan siya ng Sunday School sa umaga, at ngayon ay sumama siya sa young people. Sabi ko kay Rachel, ano ang napag-aralan yung kanyang umaga? Ito na makasagot eh. Huwag kang mag-alala, sabi ko Rachel, kasi ganito yan. Kapag kumain ka ng ice cream sa umaga o sa lasang ice cream, masarap yun. Pero mamaya, pag kumain ka ng mangga, hindi mo na malalasahan yung ice cream, kundi yung mangga. Pero yung sustansya ng ice cream at saka ng mangga, naghalo. Ganon din sa buhay natin. Puno tayo ng salita ng Diyos, puno tayo ng kanyang aral, tinutuwid tayo, binibigyan tayo ng pag-asa simula ng umaga hanggang ngayon. Pero paglabas natin sa pinto, maraming accusations. Makakalimutan yung ating mga natanggap simula kaninang umaga. Ang mabuting balita rito, pati ng ating Diyos
na kailangan natin ng encouragement. Nakakatakot talaga ang courtroom, ang korte. Madadamo mo ito sa harap mismo ng hukom. Madadamo mo ito sa harap ng tao. Tila puso natin sa accusation ni Satan ay malupit. At dapat nang hatulan sa mga accusations na ito. Pero sinisiguro tayo ng Diyos sa katotohanan habang nakatayo tayo sa kanyang harapan na tayo kanyang inibig. Sinisiguro ng Diyos yan. Maring minsan matatalo tayo sa lahat ng mga bintang sa atin, sa ating puso, sa ating konsyensya. Pero tandaan natin palagi, sino ang nakaupo sa hukuman? Hindi opinyon ng tao, hindi opinyon ni Satanas, hindi opinyon ng anumang sirkumstansya ang ating pakikinggan, kundi ano ang opinyon ng Diyos. Yun ang pinakamalaga. Yun ang ating katiyakan. Yun ang blessed assurance natin. Ang sabi diyan, nakakatiyak tayo, na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa ating kasalanan. Alam nyo, hindi ako makakagawa ng kasalanang hihigit pa sa kalakihan at kadakilaan ng ating Diyos. Hindi tayo makagawa na. Marahil mayroong iba. Nakakagawa talaga ng kasalanan na karumaldumal. Pero tandaan natin, wala pong makakahigit sa magagawa ng biyaya ng Diyos. Sa totoo, namatay ang ating Panginoon Kristo para sa mga pusakal na makasalanan. Siya namatay para sa mga pusakal. Inamin ni Pablo yan. Ako yung pinakapusakal at pangunahing makasalanan. Pero pinatawad ako ng Panginoon sa aking kaignorantihan. Pero nung makita at malaman niya na si Kristo ay namatay para sa kanya, ibinigay ni Pablo ang kanyang buhay sa Diyos. Nung ating tatandaan, Acts chapter 2. Nangaral dito si Pedro. After 50 days, kaya na tinatawag na Pentecoste, 50 days, noong mamatay si Kristo, yung mga tao, yung mayroong 3,000 people nakikinig kay Pablo at nagtatanong sila, kapatid, anong dapat namin gawin upang maligtas? But remember, 50 days lang ang nakalipas, itong mga tao, the same people who shouted against the Lord, crucify Him, crucify Him, crucify Him. Pero, kinamatayan din sila ng Panginoon. Namatay si Kristo doon sa mga walang awang pumako sa kanyang kamay, walang awang pumako sa kanyang mga paa, walang awang lumatigo sa kanya, naglagay ng koronang tinik sa ulo niya, at walang awang sinaksak ang kanyang tagiliran. Namatay si Kristo para doon. Walang kasalanang hihigit sa biyaya ng Diyos. Yan ang ating assurance. Iniligtas niyang kriminal doon sa kanyang tabi. Alam niyo anong kasalanan hindi mapapatawad ng Panginoon? Kasalanan ng mga taong hindi nagsisisi ng kanilang kasalanan. Na hindi umaamin na sila'y makasalanan. Itong mga taong ito after ng Pentecost, ang sabi nila, what must I do to be saved? Nakita nila, sabi ni Pedro, kayo ang pumatay sa banal na Mesiyas ng Diyos. At inamin nila, ang Diyos ay higit na dakila kaya sa ating puso. Yung puso natin, kadalasan tayo ay kanyang talaga namang binubomba ng iba't ibang mga akusasyon. Ginagamit ito ni Satanas. Kahit Christian na tayo, puso natin ay mandalaya pa rin. Pero sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay higit pa sa ating puso. Yes, higit pa sa ating puso. Ang tanging paglaban natin ay ito. Para hindi tayo ibagsak ng accusations ni Satan at ng ating puso, ang tanging sandata natin is what? To admit and confess and ask forgiveness
of God. Yun ang tangi natin sandalan. Aminin natin na tayo nagkakasala. At yun ang kumukonsensya sa atin. Aminin natin insecure tayo sapagkat mayroon tayong ginagawang kasalanan. At yun ang paraan ni Satanas. Yun ang kanyang sandata upang siya magkaroon ng batayan ng accusation sa atin. At tanging gawin natin upang tayo makalaya dyan sapagkat higit ang Diyos kaysa ating puso, confess and ask for forgiveness. At may katiyakan tayo na tayo kanyang kahabagan at kawaan. Bakit? Ang Diyos ay higit sa ating puso. Yan ang assurance. The secondly, hindi lamang nakatitiyak tayo ng blessed assurance dahil ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso, kundi ikalawa, Diyos ang siyang nagmamahal sa atin. Diyos ang nagmamahal sa atin. At tignan mo sabi sa verse 21. Mga minamahal, kung tayo hindi natulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kailan tayo hindi hatulan ng ating puso? Kapag isinuko natin ang ating kasalanan sa Diyos, at ang Diyos ay magpapatawad sa atin dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Marami pong Kristiyano na namumuhay sa bitterness. Bakit po? Dahil ayaw nilang magpatawad. Hindi sila marunong magpatawad sa kapwa at hindi nila kayang patawarin ang kanilang sarili. Meaning to say, ayaw nilang i-confess, in-admit sa Diyos kasi mayroong kasalanan. Kaya nananatili po ang bitterness. Kait palagi. Insecure, guilty. Kahit gumawa ka pa ng mabuti, magbigay ka ng pinakamahal na regalo, pero kung malito na riyan, nanatili pa rin ang konsyensya natin. Bitterness, wala pong kapayapaan. Tingnan nyo ang sabi sa ating talata. O anong tawag sa atin ni John, verse 21. Mga minamahal. Na kung titignan natin sa isang banda, parang si John ang may-ari ng lahat ng Kristiyano. Na context dito, natural, yung iglesia na kanyang pinapastoran, minamahal, yun ang kanyang sinulatan. Pero alam natin, salitang ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin, sapagkat ito ay Catholic book o Catholic epistle. Ibig sabihin ng Catholic, universal, para sa lahat ng panahon. Hindi Roman Catholic, ha? Kasi ang Roman, sinasabi na sila yung Roman Catholic dahil lahat ng bagay, lugar sa mundo ay mayroong Katoliko na si Iglesia. Hindi po yan ang Catholic na tinutukoy. Gospel is Catholic para sa lahat ng tao. Ang sabi nito ni John, mga minamahal, anong karapatan magsabi ang isang pastor sa kanyang mga anak, sa kanyang mga membro minamahal? No, hindi niya sinasabi dahil mahal niya, alam mo kung minsan. Hindi ka ibig-ibig din ng mga miyembro dahil minsan sinusuwag, di ba? Minsan, tupa nga, pero may sungay din, no? Makakapanakit din ng loob, maghanda ka ng pagkain, wala, masakit din yan. Pero bakit tinawag ni John na minamahal? Now, tignan natin ang kaugnayan nito sa mga Kristiyano. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Ito sinabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Kung bakit minamahal ang tawag ni Pablo sa mga miyembro o ni John o sino bang mga apostles o sino bang pastors, bakit tinatawag niyang minamahal? Hindi dahil mahal niya. Marami pong pastor na sumisigaw, mga minamahal! Pero hindi talaga minamahal dahil nagpaparami ng napufling. Pero itong pagsabing minamahal ay mahal talaga. Anong batayan? Verse 13 ng 2 Thessalonians. Ngunit kami ay dapat laging magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon. Minamahal sila ng Panginoon. Sapagkat hinirang kayo, hinirang sila. Sila yung minahal ng Panginoon. Hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan. Niligtas sila.
Sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu, binago sila, binorn again sila. At pananampalataya sa katotohanan, natanggap ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa katotohanan ipinapahayag. So mga tuwid, ang isang Kristiyano, tanda natin, unang minahal ng Diyos kailan? Before the foundation of the world. Kaya karapat-dapat lamang tawagin ng mga Kristiyano ay mga minamahal. Sapagkat sila'y minamahal ng Diyos. Kaya ito po ang sabi ni John, tinawag ni John ang mga Kristiyano ito minamahal. Hindi dahil minamahal niya talaga, but actually, ang mga leader talagang mahal niya ang kanyang mga tinuturuan, ang miyembro ng iglesia. Kahit ano pa ang kanilang ginagawa, talagang minamahal. Dan minamahal sila ng Panginoon. Iyan ang totoo. At ito ang sinabi ni John. Hindi tayo hinahatulan, kundi minamahal. Na para maiwasan ang guilty conscience, anong dapat gawin? Obey God. Minamahal kayo ng Diyos. So, you have to obey God. 1 John 4:18, bilang suporta ron sa sinabi ni John, daw, para hindi tayo hatulan ng ating puso or ng guilty conscience, love God. Ang sabi sa 1 John 4:18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Ang utos ng Panginoon, love one another. Kapag hindi pa natin maibig ang ating kapwa, sino man, unbeliever man o believer man, na ikaw, na minahal ng Diyos, binaguhan ng puso, hindi mo mamahal ang iyong kapwa, sila man ay unbeliever, totoo yan, baka hindi ka pa talagang sakdal sa pag-ibig. Baka hindi ka pa isang mananampalataya. So bilang Christian, para mawala ang guilty conscience, obey God. Nawalan nyo, wala kayong takot sa pulis na kayo mahuli ng jaywalking kung kayo umaakyat doon sa overpass. Right? Wala din kayong katatakot, drivers, sa pulis kung kayo'y nag-obey sa speed limit. There is no fear in God if we obey Him. Wala tayong dapat ikatakot. At ang puso natin dapat saklaw ng Diyos. Wala tayong dapat ikatakot sa accusations ni Satan kung tayo'y nasa tama. Dahil ang accusations ni Satan are all lies because he is the father of all lies. Mamaya paglabas, huwag kayo mag-away, mag-asawa dahil tinanggap niyo ang accusation. Huwag kayo mag-away, mag-ama o mag-ina dahil pag ganun, totoo ang accusations ni Satan na hindi ka talaga believer. Nang panghawakan natin, God is greater than our hearts. Ano mang accusations na bumula sa ating konsyensya, ang Diyos ay higit na dakila. Siyang nakaupo sa trono. May katiyakan tayo that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us. Nang sa sandaling sinusunod natin siya, binibigyan natin ng Diyos ng honor. Binibigyan natin ng Diyos ng pagmamahal at kalugod-lugod. At kung walang paghahatol sa ating puso, alam niyo, binibigyan natin ng Diyos o panatag tayo sa harap ng Diyos. Panatag tayo. So dapat mayroon tayong kaparatagan, blessed assurance. Why? Una, ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso. Ikalawa, ang Diyos ay nagmamahal sa atin.
anumang accusation. Yes, nagbumagsak tayo sa kasalanan. All we have to do is confess, admit. Huwag natin hayaang bumpahin tayo ng iba't ibang accusation hanggang sa manlihina tayo, manlambot tayo, susuko tayo, nagpapatuloy lamang tama sa Satanas sa lahat ng kanyang akusasyon. Pero hindi dapat mangyari yun. Ang Diyos ang nakaupo sa trono. Opinyon ng Diyos ang dapat nating tanggapin at hindi opinyon ng akusasyon ng ating puso at maging si Satanas. At ikatlo, may katiyakan tayo ng regalo ngayon na blessed assurance dahil Diyos ay ating pinaglilingkuran. Diyos ay ating pinaglilingkuran. Verse 22 to 24. Ang sabi po, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos. We are serving God and we obey His command. At ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. 23, at ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo mag-ibigan sa isa't isa ayon sa binigay niyang utos sa atin. Kaya kung mayroon pa rin labanan, awayan sa pamilya, sa magkakapatid, talo. Verse 24, at ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay nananatili sa Kanya at siya ay sa Kanya. At dito ay nakikilala natin na siya ay nananatili sa atin sa pamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Kung tayo ay nag-abide, we dwell sa Kanyang salita, alam natin siya ay nananatili sa atin. At ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagbibigay liwanag ng ating mga buhay. Ang assurance ay ating tanggap dahil sa buhay na ating ipinamumuhay. Natatanggap natin, bagamat nasa atin na ang blessed assurance, pero natatanggap natin ang assurance na ito kapag ang buhay natin ay ating ipinamumuhay. Buhay Kristiyano ay ating pinamumuhay. Namumuhay tayo sa pag-ibig. Natanda natin, hindi lahat ng ating kapwa ay kaibig-ibig. Ang pag-ibig natin sa ating kapwa ay hindi nababatay sa damdamin, kundi nababatay sa kalooban natin, desisyon. Ano man mangyari, iibigin mo siya. Ako ay Kristiyano, siya ay Kristiyano, may kailangan din ako, iibigin mo siya. Hindi lang damdamin, kundi tanggapin ko siya, anuman ang kanyang kalagayan. Dahil kung emosyon ang ating gagamitin, talo tayo. Dahil ang ating emosyon, pabago-bago. Pero kung ang ating pag-ibig ay ayon sa desisyon ng Diyos, tulad ng Diyos, na inibig tayo, bagamat tayo'y makasalanan, ang sabi sa Romans 5:8, God demonstrate His love to us while we were yet sinners and rebellious against Him. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi emosyon, kundi will. Gaano ka man ka makasalanan, inibig kita, patatawarin kita. Yan po ang ating pag-ibig na tanggap mula sa Diyos. Romans 5:5. Tinanggap natin ang pag-ibig na yan. Ang pag-ibig na ito ay hindi natin pinagsikapan o kinikita natin, kundi ang pag-ibig na ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ngunit ang pangakong katiyakan nakadepende dito sa regalong ito. Kung ito'y ating pinamumuhay o hindi. Ngunit tayo ay nakatitiyak dahil ating iniingatan ang Kanyang mga utos and we please Him. Binibigyan natin ang dugo ng Diyos. Madaling example, ang isang anak na nagmamahal sa nanay, kahit labag sa kalooban niya yung pinapagawa o inuutos ng nanay, dahil mahal ng nanay niya, susundin niya. Hindi niya ipaglalaban yung kanyang katwiran. Susundin niya ang nanay niya dahil mahal niya ang nanay niya. Hindi dahil pinagbawal ni nanay,
Pinagbawal ni tatay, kaya susunod ka, marami pong sumusunod na wala pong pag-ibig. Pero kung may pag-ibig, imposibleng hindi sumunod. Kaya kung may pag-ibig tayo sa Panginoon, ayaw natin siyang saktan. Bagamat itong gusto natin, pero yun ang kalooban ng Diyos na dapat natin gawin, dahil yun ang kanyang gusto at hindi yung ating gusto, susundin natin. So ano yung katatakot natin? Kung tayo'y sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, nakatitiyak tayo ng blessed assurance kung ating iniingatan ang kanyang utos. Ngayon, mayroon tayong sariling kalooban. Minsan, pinipilit natin ang ating sarili. Sa tingin natin, tama tayo. Minsan na naman ito eh. Aba, yung ano naman sa Diyos nandyan na palagi yan. Bakit ko, ito'y pagkakataon eh. Minsan tama yung ating katwiran. At sinabi ng Bible yan. Pero, in the end, yun ay foolishness. Yun ay kahangalan. Tingnan ang sabi sa Proverbs chapter 12, verse 15. Proverbs 12:15. Ganito po ang sabi. The way of a fool is right in his own eyes. But a wise man is he who listens to counsel. Ano sabi? Ang lakad ng hangal, sa sarili niya, tingin niya, tama naman lang po eh. But in the end, lalabas ang kanyang pagiging foolish. Foolishness. Ngunit ang taong marunong ay nakikinig ng payo. Nakikinig ng payo. At ang payo ng Diyos sa atin, lahat tayo, hindi lamang sa kabataan, makita natin ito sa Ecclesiastes 12. Alalahan natin yun. Anong payo ng Diyos sa atin na magdadala sa atin sa isang katiyakan ng buhay? Ecclesiastes 12:13-14. Ganito po ang sabi. The conclusion, when all has been heard, is fear God and keep His commandment, because this applies to every person. For God will bring every act to judgment, everything which is hidden, whether it is good or evil. Ano pong payo ng Diyos sa atin at ng kanyang salita? Ito ang sabi, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. What is the chief end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. Enjoying God means obeying His command. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa pag-uupong, pati bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama, lalantad ito ng Panginoon. So, kalooban ng Diyos, will ng Diyos, ang pinakamatalinong paraan na gawa sa buhay. Dahil ito'y nagdadala sa atin sa katiyakan ng Diyos upang ang mga accusations ni Satan ay hindi marinig sa hukuman ng Diyos. Kung lalakad ka sa sarili mong paraan, sa sarili mong paniniwala, ang mga akusasyon ni Satanas ay marinig na totoo sa iyong buhay. At babalutin ka ng takot ng pagkahatol. So wala pong katulan sa mga umiibig sa Diyos. Wala pong katulan. Yan ang blessed assurance. Kasala ka man, hindi ka man tapat sa Diyos, but God remains faithful to us. Sapagat ang Diyos ay higit kaysa ating puso, ang Diyos nagmamahal sa atin, at tayo ay naglilingkod din. Totoo,
nakakaramdam tayo ng insecurity and uncertainty sa ating buhay. Naramdaman talaga natin, insecure tayo, mas wala tayong katiyakan sa buhay. Mapanganib, kung sa damdamin ito'y magpatuloy tayo, dito maniwala. Sa damdamin na insecure, guilty, wala kang pag-asa sa dating, delikado yan kung yan ang batayan mo. Dapat ang maging batayan mo ay kung ano ang ginawa at gagawin sa iyo ng Diyos. Sino nakaupo sa trono? Hindi opinyon ng tao, kung sino man ang ating tibigyan, kundi ang opinyon ng Diyos. Mas malaki ang Diyos kaysa sa mga kasinungalingan ni Satanas. Mas higit siya. So, ipabuhay natin ang bagong buhay na kaloob ng Diyos. Alalahanin mong ikay Kristiyano. Christians, brothers and sisters, lalabas tayo sa pintuang ito. Harap tayo sa mundo. At marami kang maririnig. Marami kang pagkakamali. Hahatulan ka. Hindi lamang ng tao, kundi maging ng iyong puso. Ang tanging panlaban natin is to admit, confess, and ask for forgiveness. At nakatitiyak tayo, makatatanggap tayo ng kapatawaran, kapayapaan dahil higit ang Diyos sa ating mga puso. At yan ang regalo ng Diyos sa ating ngayon. Panghawakan natin ang blessed assurance na ito upang hindi tayo mabuwal paglabas natin sa mundo. Ay manalangin. Oo, Panginoon, napakadakilang regalo ito sa amin. Na hindi lamang ang aming isipan, hindi lamang ang aming konsyensya, hindi lamang ang aming puso, kundi ang buo namin kaluluwa, Panginoon, ay taglayin namin at panghawakan namin ang itong pag-ibig, ang blessed assurance na ito. Totoo, Lord, na kami po ay magkakamali, kami po ay magkakasala, pero hindi namin pakikinggan ang opinyon at accusation sa Satanas, maging ng aming puso, maging ng aming mga minamahal, sabagat maaari namin ito i-confess sa inyo, kung ito'y aming agad aminin. At kami mayroon pong blessed assurance na kami yung pakikinggan, kami yung panatawarin, at nilinisin sa kasamahan. Kaya hindi dapat namin pakinggan anumang accusations na aming matatanggap dahil kami may tiwala sa inyo na kami nilinis nyo sa harapan ninyo, sa harapan ng tao. Lord, tulungan nyo kami sa biyayang kamit namin na panghawakan namin ang katiyakan ito upang matagumpay kami makapabuhay haharap sa mundo ito. Lahat ng ito isang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon.